Kumusta na po ang presyo ng bigas? Mura po ang presyo ng bigas. Mura po. Ang presyo po ng gamot, mura po. Ang presyo po pagpapa-hospital, mura po. Yung kuryente, napakamura po. Mahirap po talaga ang buhay natin ngayon, mga kababayan. Kasi po, napakataas na po lahat ang presyo ng pangunahing bilihin, lalong-lalo na po ang pagkain. Hindi na po makaabot yung kinikita ng marami sa inyo dahil sa taas po ng bilihin. Totoo po, hindi. Pero dahil po sa ganitong kalagayan natin, ako po ay nalulungkot dahil imbes na ito po ang unahing pagtuunan ng pansin ng pamahalaan, ang inuuna pa tingnan po ninyo yung ginawa nila. In-impeach nila ang Vice President. Gusto nyo po bang matanggal ang Vice President? Talaga po? Pero sila gusto nilang matanggal ang Vice President. Gumawa sila ng paraan para suriin, para imbestigahan. Kunwari lang yung investigasyon na yun. Wala pong karapatan mag-imbestiga, mag-audit ang House of Representatives. Kapag ka po nagkaroon ng inquiry o kaya pag-iimbestiga, yun lamang po ay dahil sa paggawa ng mga panukalang batas. Hindi po kailanman susuriin ang mga pondo ng gobyerno o ng anumang ahensya dahil ang buong akala nila sila po ay mga auditor. Mali po, mali. Mali ang paraan, mali ang batayan. Pero tinuloy pa rin nila. Tingnan po ninyo, mahigit pong 400 opisina ng gobyerno ang merong confidential funds. Ngunit isa lang ang kanilang inimbestiga, ang opisina ng Vice President, sapagkat namumulitika lang, namemersonal. Kung talagang gusto nating ayusin ang pamamahala ng ating bansa, bakit hindi ipatawag lahat ang mahigit na 400 na opisina na merong confidential funds? Bakit tinarget mo lang ang opisina ng Vice President? Meron silang gustong gawin. Gusto lang nilang tanggalin ang Vice President. Ang Vice President po ay ibinoto ng mahigit 32 milyong Pilipino. Pagkatapos po nilang gawin yon, gumawa sila ng Quadcom. Ang Quadcom, ang sabi nila, ay isang paraan para makagawa ng maraming batas. Hindi po totoo yun. Ang Quadcom ay itinatag para usigin, para i-prosecute, para i-persecute ang dating Pangulo ng Republika. Kaya ang pinatawag po sa hearing, mapapansin po ninyong lahat ng tinawag na mga testigo ay puro kalaban niya. Wala man lang silang tinawag na mga kakampi niya. Bakit? Sapagkat gusto nilang talaga na usigin ang dating Pangulo. Nangyari po lahat. Sinasabi ko na sa kanila, September 2024, you will impeach the Vice President. Hindi totoo na kayo'y gagawa ng batas. Sinabi ko rin sa kanila, yung Quadcom na yan, uusigin nyo lang yung Pangulong Duterte.
hindi kayo gagawa ng batas. Totoo ang nangyari o hindi? Totoo. Ayun po ang Pangulo ng Republika, kinulong nila, dinukot nila, dinala nila sa kabilang panig ng daigdig para hatulan ng ibang hukuman. Bakit? Bakit nangyari sa atin ito? Dahil sa labis na pamumulitika. Meron po tayong umiiral na mga batas sa ating bansa. Kahit kailan hindi pwedeng manghimasok ang ICC habang ang ating judicial system ay gumagana. Umiiral. Bakit po? Lahat ng hukuman ba natin ay nakasara ngayon? Nakasara po ba ang hukuman natin? Pati po ba yung mga piskal natin, mga prosecutor, nakasara ba lahat ang mga opisina? Bakit po kailangang usigin ang isang Pilipino kung siya'y nagkasalaman? Maging Pangulo man siya ng bansa, kung nagkasala, dapat litisin, usigin, hatulan kung kinakailangan sa pamamagitan ng sarili nating batas. Tingnan mo yung ginawa nila ngayon. Ito po ang sinasabi kong pamumulitika sa ating bansa. Kapag nagsasalita po ako sa kanila at sinasabi ko ang totoo, hindi naman sila pwedeng makipagdebate ng totohanan. Wala silang mailalaban na katwiran. Ang ginagawa po nila kagaya ng nakita ninyo, manggugulo lang, aawayin lang ako, tinanggal lahat ako sa aking mga komites para hindi na raw ako pwedeng makipagdebate sa kanila. Maling-mali po lahat to. Ngayon pong mahirap ang ating bansa, ang ginagawa nila, ayuda dito, ayuda sa inyo. Ano po ang nakatanggap? Merong tupad, merong AX, merong MAIP, merong Porpis, merong AKAP. Sino po ang nakatanggap sa inyo ng ayuda? Alam po ba ninyo kung magkano lahat kapag pinagsama-sama ninyo yung 5 ayuda? 194 billion pesos. Ang dapat mabiyayaan ng ganito kalaking halaga ay hindi dapat kukulangin sa 27 million na mahirap na Pilipino. Yun ang dapat mapagsilbihan ng pera na yon. 194 billion pesos. Dapat ang nabigyan lahat, 27 million poor Filipinos. Ilan po sa inyo ang nabigyan? Wala po kahit isa. Pinipili lang naman nila yung binibigyan Yung kaalyado nila, yung mga leaders nila, yung bumoto sa kanila, yung kaibigan nila. Alam po ba ninyo, sa akin tansya, wala pang 10% ang nabigyan sa dapat mabigyan. Kung ang dapat mabigyan ay 27 million Filipinos, wala pang 10% ang nabigyan. Kawawa naman yung hindi nabigyan. Mas marami ang hindi nabigyan. Ganito na lamang po ang gawin natin, mga kababayan, para lahat ay mabigyan. Para walang lamangan. Kapag ako po ay nanalo at lahat ng kasama ko sa PDP laban ay nanalo, ganito ang gawin natin. Lahat po ng kumukonsumo ng kuryente, 2,000 pababa. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos worth of electricity, pababa. Ililibre natin yon. Bakit po? Bakit po? Kapag ginawa natin yon, 27 milyong Pilipino na mahihirap ang mabibiyayaan. Wala pang corruption. Bakit? Dire-diretso po sa inyo. Wala pang magpapapogi. Kasi
pag binibigay sa inyo, akala mo galing sa bulsa nila. Hindi po. Pera po ninyo yung binibigay. Pera po ninyo. Pinasasaya lang kayo ng isang araw pagkatapos sa lahat ng araw ng buhay nyo habang sila'y nakaupo, nakanganga na po kayong lahat. Yun po ba ang gusto nyong mangyari? O, tanungin po ninyo yung mga ibang kumakandidatong senador na hindi kasama sa PDP laban. Tanungin ninyo, anong masasabi nila sa nangyari kay Pangulong Duterte? Hindi nila kayo sasagutin. Tanungin ninyo, subukan nyo. Ano po ang masasabi ninyo? Tanungin ninyo, sa nangyari sa Pangulong Duterte, hindi sila kikibo. Para sa kanila, para walang nangyari. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Meron pong dalawang presidente sa ibang bansa ang naiisyuhan din ng warrant of arrest ng ICC. Yung Vladimir Putin ng Russia, nauna pa na nabigyan ng warrant of arrest. Yung Benjamin Netanyahu ng Israel, nauna pang binigyan ng warrant of arrest ng ICC. Sila pong dalawa, nauna kay Pangulong Duterte. Bakit hindi po nakakulong ang presidente ng Russia? Bakit hindi nakakulong ang presidente ng Israel? Bakit po? Sapagkat wala isa man sa kanilang mamamayan ang nagkanulo sa kanilang leader. Pilipino lang ang nagkanulo sa kanilang leader. Dito lang nangyari. Gusto nyo bang nangyari? Alam na po ninyo kung sino yung iboboto ninyo. Yung PDP laban, pipigilan niya ang pagtanggal sa Vice President. Yun namang team na walang laban, gusto nilang matanggal ang Vice President. Yung team ng PDP laban, gustong iuwi ang Pangulong Duterte sa lalong madaling panahon. Yung team naman na walang laban, gusto nila makulong habang buhay na doon ang Pangulong Duterte. Kaya makakapamili po kayo ngayon. Makakapamili kayo. Anong team ang pipiliin ninyo? Naniniwala po kayo? Naniniwala po ba kayo sa gustong gawin ng PDP laban? Kami rin po naniniwala kami sa inyo na kami ang dadalhin nyo sa Senado. Para sa ganon, maitama natin ang maraming mali na nagagawa sa ating bansa. Para sa ganon, maitama natin, masolusyonan natin ang maraming problemang hinaharap ng ating bansa. Tinatanggap namin ang inyong deklarasyon na tutulungan nyo kami. Sapagkat naniniwala kami bago ang ating bansa, ito lamang ang paraan para sa ganoon magkaroon tayo ng isang kinabukasan na hindi ganito. Hindi na natin alam kung paano mabubuhay ang marami sa ating mamamayan. Alam po ba ninyo na 27% ngayon ng ating mamamayan ang nagsasabi na nakakaramdam sila ng gutom? 27%! Katumbas ng halos 38 million Filipinos ang nagsasabi, gusto nilang kumain, hindi sila makakain sa oras. Masakit, hindi matatanggap ng kahit sinong pamilyadong Pilipino. Makita niya ang kanyang anak na gustong kumain, hindi makakain.
Pero sa ngayon ay ganito ang inaharap ng ating bansa. 16 na milyong trilyon na ang utang ng ating bansa ngayon. Utang dito, utang doon, puro utang. Dahil sa ayuda, nagkautang-utang lahat. Utang ina, sabi nga nila. Mahalin natin ang ating bansa. Pigilan natin ang kanilang madilim at maitim na balakid. Sagipin natin ang ating bansa. Mga kababayan, sa gabing ito'y gagawa tayo ng isang kasaysayan. Tinatanggap po namin ang inyong deklarasyon at nagpapasalamat kami sa inyo. Babalik po kami rito sa inyong lugar. Babalik po kami. Ngunit, sana ipagbabalik namin, ganap na kaming senador ng ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mga kababayan, number 38 sa Balota, Senator